Kaibigan, kung meron kayong varicose veins o meron kayong kilala na may varicose veins, malaki ugat sa paa, sa kamay, kailangan nyo panoorin to. Alam nyo, problema ko kasi to eh. So pag problema ko, varicose veins, talaga lahat ng home remedy, lahat ng treatment, inaaral ko, nakakainis siya. Mahirap siyang gamutin, halos hindi nga talaga magamot. Mapipigilan mo lang yung paglala. At meron siyang meron siyang masamang komplikasyon eh. Kaya kailangan bantayan natin. Nalungkot nga ako dito sa varicose veins na. Tingnan nyo to ah. Ito paa niya oh. Meron siyang varicose veins oh. Nakikita nyo ba yan? Yung mga ugat na yan. Kala nyo ay simple lang, konti lang, delikado po. Hindi guys, hindi siya ganun kasimple. Hindi mo alam kung may varicose din sa loob eh. At kung malaki na yung mga ugat, may chance magbubuo yung dugo. At pag nagbuo yung dugo sa binti, deep venous thrombosis, yung bara pupunta sa lungs, magbabara sa lungs, pulmonary embolism, nakamamatay. Nakamamatay po. Kaya hindi siya basta-basta. Kaya swerte kayo, nakikinig kayo ng video, tapusin nyo to, lalo na kung bata pa kayo, may chance pa maayos. I think mapapahaba buhay nyo 10 to 20 years. Kung meron kayong varicose, lalo na kung bata pa kayo, wala pa kayong 30, panoorin nyo na to. Kasi hindi nyo to mapapanood sa ibang video. Ako, pinanood ko na eh. Wala kang makukuhang ganito kasi personal experience ko to. Yan no. Actually, pa ako, marami na akong ganito eh. Wala naman akong kasalanan. Talaga siguro lahi o lagi nakaupo. Diba? Siguro sa buhay natin ngayon eh, talagang lagi ka nakaupo. Di ba? Sinabi ko na sa inyo eh. Pag 8 hours nakaupo, 6 to 8 hours nakaupo ang isang tao, mas maiksi ang buhay. Bakit? Maraming problema. Tumataba, diabetes, at nagbubuo yung dugo sa paa. Yan, varicose. Ito may varicose vein. Ito ang dami na nito. Kala nyo lang konti siya. Kala nyo lang nasa labas siya. Iisipin na iba, varicose, pampabeauty. Hindi ito pang beauty tips eh. Ito, pampabuhay tips eh. Hindi ko to gagawin for derma or for beauty. Tingnan nyo bakit siya nakakatakot. Ito yung normal na ugat. Yan ang normal na ugat. Pag bata pa tayo. Pag akyat ng dugo, pag pump mo ng paa, nagsasara yung vein. Hindi to artery vein, no? Pag sara niya, akyat na yung dugo sa puso. Hindi na siya mamamaga. Ito ang problema natin. Pag meron na kayo nakikitang varicose veins tulad ng picture na pinapakita ko, pwedeng ganito na ang nasa loob ng paa natin. Yan, nakakalungkot eh, nakaka-depress tingnan, pero wala tayong magagawa. Doc Lisa, focus mo. Pwedeng ganyan na siya sa loob. Oh. Para na siyang bulatin na kulubot-kulubot. Anong danger nito? May danger to. Ibig sabihin, yung dugo, hindi na maganda yung daloy. Na-stack up na dito. Oh, na-stack up na. Pag na-stack up, pag nagbuo yan, pagbalik niyan sa puso, sa lungs, barado yun. Ayan, oh. Akala mo lang pag ganito-ganito lang sa labas. Pero baka ganito na sa loob eh. Kaya kahit hindi nyo nakikita, pag-iingatan natin. Ano tong mga stages? Ito, nakakainis tong mga stages. Niisip ko anong stage na ako eh. Merong spider veins, stage 1. Okay pa tong spider veins lang. Yung parang maliliit lang na parang buhok-buhok lang o stage 1 pa lang. Pag lumabas na yung malalaki, stage 2 na yan. Pag nagmamanas na, sana wag tayo maabot dito. Ito, medyo delikado na yan. Nagmamanas na, oh. Nakita niya may pula-pula na siya, nagdudugo na siya. Oh. Naglilik na yung dugo. Oh. Tapos pag hindi pa rin na-prevent to, ayan na, ma-ooperahan na. Ano na, sugat-sugat na yung paa. Diba? Ayaw natin maputol yung paa. Okay? Ito yung varicose vein na stage. Oh. Okay lang spider veins. Kung nandito pa lang kayo, makinig na kayo. Nandito na tayo, varicose eh. Pag tumatanda tayo, nag-50, nag-60 years old, magmamanas, oh, hindi na po maganda tong stage na to. Oh, meron akong prevention sa inyo. Tapos, pag namula-mula na, nagdudugo na siya. Tapos may leg ulceration. Yan ang pinakadelikado. May gamutan ba sa varicose? Actually, tagal ko na hinahanap ng gamutan. Oh, kahit anong surgeon o mga vein specialist. Nung nagpapacheck ako noon, a few years ago, wala pa talaga eh.
Wala talagang magandang treatment yung maayos yung ugat. Pwede lang mabawasan konti, pero hindi talaga matitreat eh. Kailangan mo talaga yung prevention para lang hindi siya magkomplikasyon. Huwag lang magbuo. Matapos lang yung buhay natin na maayos. Diba? Katulad nito. Ito, okay pa lang to sa akin. Ayan, varicose veins. Diba? Sino ang at risk? Basta senior citizen. Senior citizen, 60% ng senior citizen may varicose. So kung may varicose ka na ng 30 years old, 40 years old, expect mo lalala siya talaga. Gusto lang natin mapigilan yung paglala at wag magkomplikasyon. Anong risk factor natin? Upo tayo ng upo eh. Kaya nga sinabi ko lagi na yung mga sales lady, nakatayo, walang silya, kawawa din eh. Diba? Lagi lang nakatayo, yung mga job na nakatayo, talagang magbabaricose sila eh. Magbabaricose. Paano hinayaan mo naka-pressure the whole day eh, no? Una-una, maliit lang yan eh. Isang kulubot lang muna yan, isang ikot lang yan. Tapos mamaya, paikot na paikot. Nakatayo ka kasi, yung pressure nakababa eh. Ano dapat gawin? Bibigay ko na sa inyo agad ng treatment. So, ito risk factors, standing, sitting, sabi ko nga, masama. Obesity, mas mataba, mas hindi maganda. Naiipit mo eh. Yung tiyan mo, naiipit mo yung pressure eh, yung maugat sa paa eh. So pag mataba ka, lalong magkaka-varicose. Okay? Anong gagawin natin? Una-una, pa nakaupo kayo, okay lang galaw-galawin ng paa. Ngayon, nagbibideo ako, ginagalaw-galaw ko ang paa. Hindi ko hinahayaan na 15 minutes, 30 minutes, nakaganito ka lang. Bawal din naka-cross leg. Huwag kayong magko-cross leg. Pag naka-cross leg, iniipit mo siya eh. Huwag kang magpipirme sa isang position. Lalo na ganyan yung ugat natin, tabingi-tabingi. Gusto mo, every few minutes, every 10 minutes, galaw-galaw. Lalo na pag hindi ka nakahiga. Pag hindi ka nakahiga, yung pressure nasa baba. Kaya galaw-galaw lang ng paa. Pag nakatayo ganito, yan sipa-sipa lang ako, stand in place. Diba? Tapos pumping, pinapump ko yung paa ko. Tingnan nyo yung varicose nyo maglakad-lakad kayo. Lakad kayo mabilis, light jogging, tiptoe, sipa-sipa ng paa, mawawala yung varicose nyo. Nawawala, lumiliit. Paano? Pinapump mo umaakyat yung mga dugo Pero pag nagpirmi tayo, wala tayong magagawa. Lumobo na yung veins natin, bababa na naman yan. Tignan mo yung paa mo, mamamaga, mamumula, parang galit na pangit tingnan. Diba? Pero okay lang na hindi maganda tingnan, okay lang pangit tingnan. Huwag lang siya magbubuo. Kaya galaw-galaw. Keep on moving. Keep on moving. Kaya paano kung yung trabaho nyo is 8 hours nakaupo? Lagi lang nakaupo. Diba? Tapos ang lalaki ng varicose mo. Pwede ka mag-compression stockings. May compression stockings. Pwede ka mag-compression stockings. Natalon-talon ko na yung payo ko sa inyo. Pwede ganito. Marami ako nabiling compression stockings. Ilan na ba, Doc Liz? Siguro 16 na siguro nabibili ko every few months. Kaya lang, okay naman siya. Masakit lang sa paa. Oo, masakit. Masakit dito, masakit dito. Kasi binibili ko yung tight na May mga pressure siya. May mga light at merong malakas yung pressure. Yung ginagamit ko halos yung talagang malakas na Parang 25 to 30 na yung pressure niya para maitaas. Masikip. Pag buong araw, masakit Pero dapat to sinusoto sa umaga, sa hapon, tapos sa gabi, pwede mo natanggalin. Tsaka pag tinanggal mo to, biglang mamamaga yung parang naipit yung mga ugat the whole day, biglang lumalaki siya. Nakakatakot din. Pero mas nakakatulong siya kung kaya mo nito. Para at least pinipisa niya. Diba? Pinipisa niya yan. Pero kung lagi ka naman gumagalaw, like ako, pag nag-exercise o nagbo-walk ako ng malayo, minsan hindi ko na sinusuot. Total, pumping ka naman Habang nagpa-pump yung paa mo, habang pinapalaki mo yung muscle, gusto mo lumaki ang muscle ng binti. Gusto mo matigas na matigas yung binti mo, may muscle ka, kaya nga puro mga tiptoe, exercise, para pag matigas siya, pag matigas muscle mo, pinipisa niya yung mga kulubot na ugat sa loob. Napipisa niya. Pag napisa niya,
hindi magbubuo, di ba? Gumagalaw siya. Gusto mo paggalawin eh. Gusto mo siya paggalawin. Okay? Ano gagawin ng doktor? History, physical exam, papaduplex ultrasound. Nagpa-duplex na nga ako dati. Duplex, makikita niya yung blood flow ng veins mo nagbabalik, nagre-reflux. Minsan nandito sa likod ang problema. Yan, popliteal. Tapos pag barado, ano magagawa? Sana may maimbento. Actually, wala pa magagawa eh. Oh, wala pa magagawa. Yung mga nababasa nyo, yung tatanggalin yung ugat, ano lang yun? Superficial lang yun. Oh, kahit matanggal mo yung sa labas, ang problema yung loob ng ugat natin eh. Baka yung main ng ugat natin na may problema, hindi pa yung masosolve eh. Wala pang solution na bumalik yung ganda ng valve eh. Wala pa siya eh. Basta galaw-galaw lang, prevention lang, ilayo-layo lang natin na hindi lumala. Hindi lang tayo mag-complicate. Hindi tayo umabot dun sa manas at pagsusugat ng paa. D-dimer test. Alam niyo para saan itong D-dimer? Pag pulmonary embolism yan. Pag nag-positive to, ano na yan? Hospital, ICU na yan. Kasi nagbara na yung sa paa eh. Ano sintomas? Pag lagi nakatayo, masakit ang paa, namamaga, mabigat ang paa, nagmamanas, nangangati. Pag nagsosore na po, basta may sugat, hindi na po maganda, papacheck na agad sa doktor. Pero ayaw na natin paabutin dito eh. Pag umabot na sa sugat at manas, mahirap na gamutin. Mahirap na po gamutin. Lose weight magpapapaya tayo, tiis. Okay, wag tatayo, wag uupo ng matagal. Yan, no? Galaw-galaw tayo. Ano ba tawag doon, Lisa? Ginagalaw-galaw yung paa. Hayaan mo magalit yung amo mo o yung teacher mo sa school. Okay lang, sabi ni Doc, kailangan gumalaw eh. Exercise to improve circulation, compression stockings. So yan. Katulad nito, hindi na po maganda to eh. Ganito na yung sa akin eh. Okay, alak, hindi rin maganda. Sigarilyo, syempre, bawal ang sigarilyo. Ugat din ang tinitira nito eh. Diba? Compression stockings, yan. Lalo na pag nasa meeting ka, nakaupo ka na matagal, wala kang choice, compression stockings. Pero kahit naka-compression, gagalaw-galawin mo pa rin. Regular exercise, tuturo ko, ito diet mahalaga. Massage may tulong eh. Pero kung masahe sa paa, kailangan pataas lahat ng massage. Pataas. Sa paa, pataas ng pataas. Kasi nga may veins eh. Pataas. Huwag pababa. O, baka mamaya pumutok yung yung mga ugat. Delikado lalo. Bawal umiri. Okay? Common sense lang eh. Lalo ka umiire, di ba? Lalo ka umiire, naka-strain, lalo mamamaga yung ugat sa paa. Yung ugat ng varicose, pati ugat ng hemorrhoids, almoranas, halos pareho siya eh. Yun din yun eh. So, yun din. Kung may varicose ka, malamang may hemorrhoids ko rin. So, pag umiire, lagi nakaupo, more nag-hemorrhoids, kaya mas gagalaw-galaw. Bawal din magbuhat na mabigat. Magbubuhat na mabigat, more than 10 kilos, pagbuhat mo na matagal, lalaki din yung ugat mo. Ha? Heavy lifting, hindi rin pwede. Mape-pressure siya. Kailangan pagkain mo maraming fiber. Fiber, prutas, gulay, maraming fiber para ang dumi mo malambot. Hindi ka magtatagal sa CR ng 15 minutes, iri ng iri, maga siya ng maga. Okay? So, high fiber foods. Pag high fiber foods, dabihan mo na yung tubig mo. Tubig, di ba? Tapos, maraming pagkain maganda sa flavonoids. Ibig sabihin, yung mga prutas, gulay, onions, garlic, kasi maganda siya sa blood circulation. Imbis na yung mga matataba at maalat. Ano yung pinakabawal? Bawal sobra alat. Bawal mataas ang blood pressure. Kasi pag maalat ang kinakain natin, noodles, alat, pwede mag-noodles kung gusto niya, wag niyo lagay yung buong pack. Asin, toyo, ulam natin, lalo na pag pagkain sa labas, sobra alat eh. Hindi natin makain eh. Pag sobra alat, yung alat magre-retain po ng tubig sa katawan. Mas alat, mas maga yung paa.
Okay? Dadami blood volume natin kung maalat ang kinakain kasi salt retains water. Pag nag-retain yan, marami kang tubig sa katawan, marami kang blood volume, mamamaga lalo yung ugat natin. Diba? Mas maga yung ugat natin. Mas magana naman yung varicose natin. Alat sa canned goods, alat sa chichirya, puro chichirya alat. Alak, hindi rin siya maganda. Oh. Okay? So, yung alat ang iiwasan. Tapos magpapapayat talaga tayo. And galaw-galaw. Okay? Yung mga magagandang pagkain, alam nyo na may mga healthy foods eh. Okay? Hindi siya solusyon, at least hindi siya nakakalala. Hindi siya makakalala sa sakit mo at may tulong din siya. Sa buntis, more nagkaka-varicose sila eh. Paano? Naiipit ng baby eh, di ba? Oo, mabigat yung baby, naiipit niya. So, pareho din ang tips. Galaw-galaw, pag masyado papakataba, pwedeng compression stockings o maternity hose. Paghiga, huwag masyado mabigat ang kinakarga. Cross legs, ha? Basta gumalaw-galaw kayo. Let's say may meeting, after 30 minutes, akyat kayo. Lakad ng malayo, lakad. Akyat sa hagdanan, baba, akyat. Galaw-galawin nyo lang yung paa nyo. Ha? Huwag masyado, pag nakatayo man, at least galaw-galawin mo yung paa. I-pump mo yung paa mo. Okay? Bawal ang high heels sa may varicose. O lalo na sa mga tindera. Bakit bawal ang high heels? Kasi pag high heels, hindi ka makalakad maayos eh. Hindi nakaka-pump yung binti mo. Kailangan flat ang shoes. Para si Dr. Isa, laging gusto ko nga rubber shoes, flat ang shoes. Gusto ko kayo naka-rubber shoes, flat ang shoes, para makalakad kayo ng malayo. Tapos, isa rin maganda sa flat ang shoes, masusupport mo yung paa mo. Kasi kung nakachinelas ka, nakapaa ka, dami mong ugat, pagtapak mo, mamaya dumugo yan eh. Ang tigas-tigas ng semento, maglalakad-lakad ka, baka pagtapak mo, madugo yung paa mo. Kasi nga, namamagana nga yung ugat natin. Medyas makapal sa mga lalaki, rubber shoes na maganda. After 6-12 months, 1 year, palitan na lang yung rubber shoes. Huwag gagamit ng rubber shoes na pudpud na para at least makagalaw-galaw tayo. Masikip na maong bawal. Basta anything na nagpapasikip, parang ito, sikip po. Change position regularly, huwag ganyan. Elevate legs, yan ang pinakamaganda talaga. Pero nagtatrabaho kasi tayo sa umaga eh, wala tayong choice eh. Avoid high heels, high fiber foods. Ito po tingnan niyo yung mga ugat to, ang di maganda talaga oh. Isipin niyo ganyan yung ugat natin. Kaya gagalaw-galaw kayo para maalug-alug siya o makiat-akyat. Compression stockings, may nabibili yan, lalo na sa online, marami na ngayon sa online. So itong tips napakaganda, bawal nakatayo, nakaupo ng matagal, galaw-galawin ng paa, maglakad-lakad. Ito, bawal magbuhat ng mabibigat, exercise regularly, check yung blood pressure, tapos titignan natin yung paa natin. Oo. Tingnan mo kung may sugat na ba, kung ano ba nangyari. Ito, pinapump ko yung paa ko. Ankle pump. Alam niyo mag-ankle pump? Mag-ankle pump kayo na paa nyo. Ito kasi ang problema yan. Pag natutulog tayo, pag natutulog kayo di manas yung paa. Lalo na sa hapon, nagmamanas na tayo, lalo na tumatanda tayo. Pag natutulog tayo, tinakahiga tayo flat. Try mo yung paa mo nakapatong sa isang unan o dalawang unan. Masasanay ka rin yan. Dapat yung paa natin mas mataas sa puso. Pag may GERD ka, ang hirap nito. Di ba? Paano yung GERD mo? Kaya nga, bago matulog, 4 hours. Kung kain mo 6 p.m., ako 6 p.m. na ako makain para makahiga ako ng 10, 4 hours. Para makahiga ako ng medyo flat, dapat yung puso mas mababa, mas mataas yung paa. Kasi pag yung puso mas mataas sa paa, bababa yung pressure, mamamaga yung ugat. Kaya nga the whole day na mamaga nga siya, kaya ginagalaw-galaw na lang natin. So, ang pahinga mo lang sa gabi, yung puso mas maganda, mas mababa, yung paa mo nakataas, at after a few hours, bababa yung manas mo. Yung manas mo babalik sa puso by gravity. By gravity. Pagbaba niya, maiihi ka, magiging tubig siya, pupunta sa puso, pupunta sa kidneys. Pero okay lang yun, para mabawasan yung manas. Ako yan ang laging ginagawa ko Kaya may una na ako misa sa ulo, manipis lang tapos sa paa. Ito ang pinakamaganda sa lahat. Ito. Alam ko, wala tayong oras, pero kung may chance tayo,
pumili tayo, trabaho o kalusugan. Lalo na kung ganito nang malala na yung varicose nyo. Baka sa tanghali, in the day, maka 15 minutes ka lang nito, pwede na. Ito ang pinakamaganda sa lahat. Just imagine, no? Kung di mo kaya, ito pinakamaganda, straight, o kahit medyo mataas lang. Tingnan nyo yan, no? Lahat ng ugat niyang varicose, lahat ng manas niya, in 30 minutes, bababa yan, eh. Kahit yung binti mo, hawakan nyo yung binti nyo. Sa hapon, ang tigas ng binti natin, tubig na yun, eh. May tubig yun, eh. Ayan, oh, may tubig siya, oh. So, pag 30 minutes niyan, kahit sa tanghali, yung naipon na manas at tubig, mabababa konti, oh. Makaka-relax to, liliit yung mga ugat mo. Marirelax siya kahit 15-30 minutes, oh. Oh. Kaya mas higa, mas maganda. Or minsan, pag nakaupo ka, di taas mo paa mo. Diba? O medyo naka-recline, o minsan taas-taas, may silya, habang nagbabasa, nakataas ang paa. Okay din to, ah. Nakaupo. May bangko, nakataas ang paa. Ginagawa ko yan dati. May problema lang ako dyan. Pwedeng sumakit ang low back pain. May low back pain yun. Kasi kataas yung paa, nakaupo, na malo-low back pain ka naman. Back naman ang kalaban mo. Kaya talagang galaw-galaw at kung may chance sa tanghali, itaas. O, so kung makakahiga ka ng mga 15 to 30 minutes, alam ko mahirap. Yung ganito pwede rin. Meron mga exercises, sipa-sipa, pa nakahiga, maganda. Pag nakahiga kasi, hindi galit na galit yung maugat mo. At least nakapahinga siya. Diba? Hindi na siya lalala. Gagaling ba? Wala eh. Walang solution. Wala pa. O, merong mga laser treatment. O, ito yung mga option natin in the future. Sinasara. Pero, masara mo lang yung ilan, mamamaga din yung iba. Paano? Hindi mo naman masasara lahat eh. O, kung malalang malala, yan, nasasara yung iba. Kung ganito nakalaki, pero mamamaga rin yung iba. Meron ding surgical, vein stripping, tatanggalin yung ugat mismo, yung mga, pero baka lumaki din yung iba. Babalik din siya. Bakit babalik? Maalat pa rin kinakain mo, mataba pa rin, hindi pa rin gumagalaw, hindi pa rin nag-exercise. Ganun pa rin eh. Diba? Ito yung best exercises na ginagawa ko, Doc Lisa. Brisk walking. Kung kaya mo ha, 10,000 steps, 8,000 steps in a day. Kung may budget kayo, bumili kayo nung sa watch o sa cellphone, nakakount mo yung steps mo. Yan, no? Lakad-lakad lang, rubber shoes, so pampaganda na circulation. At least kung meron mang nag-uumpisa na nagbubuo, na-imagine ko eh, kung may nagbubuo na sa paa natin, at least pag ginalaw-galaw mo, malulusaw siya. Malulusaw siya. Diba? Sa puso nga, panagbara, heart attack. Sa utak, panagbara, stroke. Sa paa, panagbara, deep venous thrombosis. Pag umakyat, pulmonary embolism, delikado rin, deadly. Swimming, pinakamaganda, pero sino ba kaya mag-swimming? Kasi ito, nakalutang siya eh. Relax yung varicose niya. Huwag lang masusugat. Light jogging, okay din, kung kaya nyo. Okay? Stretching, maganda rin. Napakaganda. Calf flexors, ayan, no? Tiptoe, ayan, no? Sipa-sipa. Biking, maganda rin ang biking. Okay din ang biking. Basta gumagalaw ka. Basta ito, leg extension, maganda rin, no? Body squats, light weights lang. Kasi gusto mo fit ka eh. Mas fit ka, mas maganda circulation. Mas payat, mas maganda. Ito po yung mga gusto natin. Yan. Ano yung mga bawal, wag lang masyadong kung masakit na. Pag umabot na kasi tayo sa ganitong stage, balik natin to. Ayoko na nga. Medyo ayoko gawin tong topic. Nakakatakot eh. Pag ganito ng stage, syempre ayaw na natin. Paano ka pa mag-exercise? May sugat na. Manas na. Sobra ng kulubot. Ang hirap na yan. Diba? Habang hindi pa ganito kalala, gusto natin. Kaya swerteng-swerte kayo kung 30 years old pa lang kayo o 40 years old nakikinig kayo. Imagine nyo na may ganito. Pwede kayo magpa-check sa doctor, duplex scan. Gawin nyo na yung pinapayo ko. Papayat na. And you have to choose. Kung yung job mo laging nakaupo, nakaipit, tapos masisira ng maugat natin, you have to choose. Kailangan meron kang rest, lalo na kung sa tanghali, may galaw-galaw, may exercise throughout the day.
Hindi rin pwede yung 8 hours ka nakaupo tapos sa gabi ka lang magja-jogging. Mas maganda yung in-between, gumagalaw-galaw. Kasi gusto mo yung circulation the whole day. Okay? Matagal na tong video ko. Baka nagagalaw-galaw na rin ako. Sige. So, any questions, Doc Lisa? Saan daw nabibili yung compression? stockings? Yes. Saan nabibili? Saan ba natin binibili? Sa mga butika meron. Sa malalaking department Sa mga store. Mercury at mga Watsons, bihira Baka sa Bangbang meron. Pero online mas maganda. Online mas maganda. Ano nga yung brand na binibili ko? Yung akin, TerraFirm TerraFirm. T-H-E-R-A firm. Pero medyo mahal. 2,000 per piece. Mahal siya. Oo. Pero yun ang medical grade Yun ang medical grade na talagang maganda. Oo. Pero tatagal na mga 6 months. Siguro. Mag-start kayo sa mababa, 15 to 20, pataas ng pataas. Pero ngayon, pinapahinga-pahinga ko. Basta pag nakaka-exercise ako ng maganda, minsan di ko na sinusuot. Or minsan half day lang, let's say may meeting, o matagal nakatayo. O, di ba? Dapat may stockings ka. O, nakakaawa kasi. Pag meron ako nakikitang mga tao minsan, pagtingin ko kasi sa mga pasyente, kita ko, laki na ugat, sabi ko. Delikado. Baka may magbara siya o biglang magbara sa lungs niya all of a sudden, biglang sudden death Ayaw po natin. So this is not for beauty purposes. Merong mga beauty, pero ito gusto ko yung katawan mo, yung puso, yung lungs, okay. Yes, Doc Lisa? Sige, salamat po. Pasensya na masyado akong emotional sa topic na to kasi gusto ko kayo gumaling. At tagal ko na to inalagaan tong varicose ko. I think 2011 ako na-diagnose 2011 ako na-diagnose. Ngayon, mula noon ay mas lumaki. Pero talagang lumalaki siya. Pero at least, buhay pa naman tayo at tuloy-tuloy pa rin tayo sa exercise. Basta pinakamaganda, huwag ka ma-injure. Huwag ka ma-injure. Tuloy-tuloy lang exercise, healthy living. Huwag lang tayo mai-injure para hindi tayo mabaldado. Okay? Sana nakatulong ng video. I-share natin sa taong may varicose. At kung bata pa kayo, malulunasan na rin natin. Mapiprevent. Wala talagang lunas. Pwede kayong magpa-check sa mga surgeon. Pero tandaan nyo, ano ba long-term effect? Pag tinanggal ba yung ugat, gagaling na? Sa alam ko sa pagkakaalam ko, hindi gagaling Babalik din siya. Kung galit na yung ugat mo, sobrang ng laki, wala na choice. Sige, papatanggal natin. 'Di ba? Pero yung lahat ng tips ko, gagawin nyo pa rin Kasi gusto natin mapahaba yung buhay nyo, maabot natin yung life expectancy natin, at hindi ito magiging cause na ito pa yung pipigil sa buhay natin. Okay? Salamat po. Pwede rin doktor na cardiologist sa vascular. Merong vascular na doctor sa cardiologist. Nagpa-check ko sa pag vascular, mainly ang bibigay nila compression stockings. Yung mga gamot, aspirin, Plavix, Clopidogrel, merong mga pampaluwag may mga tableta for veins. Hindi ko una-una kasi para sa akin, oo, siguro kung may barado ka na, pero yung mga gamot kasi, baka magka-side effect ka lang Oo. Pang kung matagal mo rin iinumin. Tsaka kung hindi ka pa naman barado, pwede na itong natural remedy natin. Kasi wala naman talagang tableta na gaganda to, liliit. Walang ganong magic. It's a mechanical problem Mechanical Yung talagang yung ugat natin na ganun Meron bang gamot na magic di diretso? Hindi. Kaya mechanical din. Galaw-galaw, patigasin mo yung binti mo. Pag lumakas ka, fit ka, healthy ka, malulunasan mo rin to. Ang inisip ko lang, Consuelo de Bobo tayo, ayaw kong ma-depress kayo. Dati lulungkot ako dito. Ang Consuelo de Bobo lang natin ay lahat ng mga tips na maganda para dito. Lahat ng tips na makakatulong sa varicose natin, maganda rin na pampahaba ng buhay. 'Di ba? Exercise, lakad, pampahaba din ng buhay. High fiber foods, okay din. Hihiga ka sa tanghali, kahit 15 minutes, 30 minutes. Tingnan nyo kung may manas ka na, taas-taas mo. Maganda rin yun. Massage, pwede rin. Good for circulation. Diba? May time nakahiga sa taas, sa gabi, nakataas ang paa. Low salt diet. Lahat ng gagawin nating pag-alaga sa varicose,
maganda rin sa katawan natin. So may other benefit na rin. Pag nagawa mo to, may incentive na tayo na mas mag-exercise. Kaya habang bata pa kayo, puro cellphone, panoorin nyo to. Baka magsisi tayo sa ibang araw, magulat kayo. Yung akin, lumabas ng mga age 40. Age 40, lumabas yung mga varicose. Tapos paglabas niya, mabilis na yung paglaki. Before age 40, parang, wala. Liit-liit lang. Pero hindi mo alam, kala mo wala-wala lang, palaki na pala siya ng palaki sa loob. Ang tingin mo, konti lang siya, oh. Yung sa kamay na ugat, wala siyang ganong diferensya, eh. Kasi matataas mo naman kamay mo, di ba? Hindi ka naman magbabara sa ugat sa kamay. Yung ugat sa paa ang delikado. Okay. God bless po. Thank you po sa inyo.